Nababahala si Rhea. Paano nga kaya kung sa halip na matuwa at magbago ng desisyon si Randy, ay itatawa pa nito ang batang dinadala niya? Dala na matinding awa sa sarili niya na isubsob na lamang ni Bria ang mukha sa balikat ng ina. Kawawa naman ang batang ito, Nay. Anyang kagat ang labi para awatin ang pagsungaw ng mga luhang humihilam na naman sa kanyang mga mata. Kaya mo yan, anak. Pagtutulong-tulungan natin buhayin at palakihin ng maayos ang batang yan. Anak mo siya. Kung hindi man siya kayang mahalin ng kanyang ama, nandito naman tayo, hindi ba? Pag-aalo ni Aling Nena kay Bria. Matapos malaman ng buong pamilya ang tungkol sa kalagayan ng panganay, ay iisa sila ng naging damdamin. Tatanggapin nila at mamahalin ang bata. Magtutulong-tulungan silang punuin ang pagmamahal na hindi nito makuha mula sa isang ama. Dahil hindi na makapagtatrabaho, nagpa siya na lamang tumulong si Bia sa pagtitinda ng nanay niya sa harap ng bahay nila. Kakanin, lutong merienda at ulam. Si Edison na maganda ang sweldo sa napasukan trabaho, siya'y naging sandalan ng mag-anak. Kung ang iba ay nagtutulisan ng nguso at nag-aarkuhan ang kilay sa nakatakdang pagiging dalagang ina ni Bria, mayroong isang nakahandang dumamay at umunawa. Si Carlo. May bisita ka, ate. Nakangiting tawag ni Edison sa pansin niya habang abala siya sa paghihiwa ng mga gulay na isasahog sa ulam na iluluto nila para itinda kinabukasan. At tubiling lumabas sa sala si Bria. Hindi na siya nakakilos pa na makita kung sino ang bisitang itinutukoy ng kapatid. Si Carlo. Masayang kausap ni Jenjen at ng bunso nila. Napasimangot siya at ewan kung napansin niyo ni Edison. Ate, ang dami dalang prutas si Kuya Carlo. Para sa iyo daw. Ay, para sa inyo pala ng baby mo. Anang matabil na bunso nila habang ipinakikita sa kanya ang plastic bag na puno nga ng mamahaling mga prutas. Alam na ni Carlo ang kalagayan niya, pero paano nitong nalaman gayong mula nang ihatid sila nito sa bahay mula sa ospital, hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Ang buong akala nga niya ay tatantanan na siya ng lalaki dahil hindi na siya muling ginambala pa nito. Magdadalawang buwan na rin yun. Sinanyasan ni Edison ang mga kapatid na lumabas muna para makapag-usap ang dalawa. Hanggang sa mga sandaling yon, walang alam ang mga kapatid niya. Maging ang tatay niya, ang lalaking ugat ng pagkasira ng bukas at mga pangarap niya. Hindi mo pa rin ba ako tinitigilan, ano? May panunuya sa himig ng dalaga. Bumisita lang ako bilang isang kaibigan. Anitong medyo nakayuko. Kaibigan? Puno na sarkasmong gagad ni Bria. Ang kapal mo naman? Pinilit niyang hinaan ang boses niya para hindi makahalata ang ibang kasambahay na nangangalit ang mga bagang niya dahil sa puot sa kaharap. Sa tingin mo ba kaya mong ituring na kaibigan ng isang taong sumira sa buhay mo, ha? Hindi sumagot si Carlo. Pinatutunog lang nito ang mga daliri sa kamay para ibsan ang tensyon sa pagitan nila. Hindi ako naninira ng buhay ni numan, Bria. Anito nang magkalakas ang loob na magsalita. Hindi ba naipaliwanag ko na sa iyo na pagkamalan lang kita dahil hindi ko sinasadyang guluhin ang buhay mo kung nagkaganoon man yun? Tignan mo ko ngayon. Nakaguhit sa bibig ni Bria ang nanunuyang ngiting puno ng panunumbat. May nakapagchismis na siguro sa iyo na buntis ako. Magkakaanak ako. Mga 5 buwan mula ngayon, magkakaanak ng walang asawa. Humugot siya ng hiningam parang napakalalim ng hinugutan. Ako? Okay lang kung iniwan ako ni Randy. Pero ang nakakaawa ay ang batang ito na nawalan ng ama dahil sa mga katulad niyo. Ang sakit mo namang magsalita, Bria. Agad na nag-react ang binata sa matatalim na salitang ipinupukol niya rito. Ha? Nasasaktan ka? May pakiramdam ka pala?
Alam mo pala kung paano ang masaktan. Pero ako, nang walang pakundangan nyo kung pagtipan, naisip nyo ba na masakit para sa akin at sa mga tao nagmamahal sa akin ang gagawin nyo, ha? Halos magbaga ang mga mata ni Bria sa puot na lumalagos mula roon. Isang pagkakamaling hindi ko sinasadya yun, ani ni Carlo. Una nga ay dahil napagkamalang kita. Pangalawa dahil lasing ako. Pero kung ganyang parusang ibibigay mo sa akin, yung habang buhay mo kung kamumuhian, mabuti pang makulong na lang ako, Bria. May kung anong kislap sa mga mata ni Carlo na pumukaw sa kamalayan ni Bria. Na magtama ang mga mata nila, pakiramdam niya nakita niya roon ang pagsusumamo, ang pagpapaunawa, ang paghingi ng tawad. Gusto kong bayaran ang kasalanan ko nagawa sa iyo, pero tinatanggihan mo, Bria. Anito sa malamyos sa tinig. Bakit hindi mo buksan ang isip mo sa katwiran ko? Isang matiim na tingin lamang ang itinugo ng dalaga sa kanya. Tell me, Bria. Buong kansinseruhang sabi ni Carlo. Ano bang pwede kong gawin para mapatawad mo man lang ako kahit paano? Wala. Tiyak at mabilis ang dating na sagot ni Bria na para mang plinano niya yon at hindi na magbabago pa. Maramot ka rin pala, Bria. Sinabi ko na sa'yo, wala kang pwedeng gawin para mapatawad kita. Kahit humalik ka pa sa paanan ko. Pagkasabi niyo, wala nang iba pang salitang tumalikod si Bria. Pero nagkakamali siya kung akala niya doon na susuko si Carlo dahil determinado itong suyuin siya sa kahit ano pamang paraan. Kung alam lang ni Bria na hindi lumalayo ang alaala niya sa isip ng binata kahit anong sandali at kung alam lang niya patuloy siyang sinusuyo nito, hindi para magpagaan ng kasalanan, kundi dahil may isang kakaibang damdaming umuuspong sa puso nito. Damdaming lumalago at hindi na masagtan pa ni Carlo. Malaki na ang siya ni Bria. 2 buwan na lang ang hihintayin niya at manganganak na siya. Nabalitaan na niyang bumalik si Randy pero mukhang talagang nalimutan na nito o sadyang kinalimutan pati ang pangalan niya. Siya lang naman ang nakakamiss sa dating nobyo. Ang pamilya niya nalimutan na rin ito dahil sa presensya ng isang bagong kuya sa katauhan ni Carlo. Nasaan na mga kapatid ko, Nay? Tanong ni Bria sa ina isang hapong magising ito mula sa pamamahinga. Ayun, kasama na naman ang mga kapatid mo. Niyaya silang manood ng sine at tinig ko magbo-bowling pa yata. Sagot ng ina na nooy nagliligpit ng mga kalderong pinagmulan ng naubos sa paninda. Kinukuha niya ang kalooban ng mga kapatid ko para may kakampi siya pagdating ng araw. May gitla pa rin ang galit sa tono ni Bria. Ano kaya kung ipagtapat ko na sa kanila kung sino talaga si Carlo para putulin na nila ang pakikipagkaibigan dito? Tinapunan ni Aling Nena ang isang tinging hindi nasisiyahan si Bria. Hindi yata ako pabor sa gagawin mong yan, Bria. Seryosong sabi ng ina. Sa nakikita ko, natutuwa ang mga kapatid mo kay Carlo. Para silang nakakita ng isang kuya sa katauhan nito. Nadadaingan, nahihinga ng payo, nakakasama sa mga lakad. Kinagiliwan nila yon dahil pinakitaan sila ng mabuti. Huwag yung sabihin pati kayo, Nay. Nadadala na sa mga bulada sa mulang hiyang yon. Inis na sumbat ni Bria sa kanyang ina. Aaminin ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko, anak. Sa nakikita ko kay Carlo, hindi siya likas na masamang tao. Maaaring totoo ang sinabi niya sa iyong hindi niya sinadyang pagsamantalahan ka. Sa nababasa ko sa mga kilos niya, nagsisisi na siya at ginagawa niya ang lahat para ipakitang tapat sa loob ang pagsisisi niya. Napaismit si Bria sa sinabi niyo ng nanay niya. Sa tinatakbo ng mga pangyayari, mukhang nauhuli na ng tuluyan ni Carlo ang kalooban ng pamilya niya. At naghihimagsit ang kalooban niyang isipin ang taong labis niyang kinamumuhian ay kinagigiliwan at unti-unti nang nagiging importante sa pamilya niya.
Ewan sa loob-loob niya. Basta ako, kahit magsisirko pa sa harap ko ang isang yon, walang mababawas sa galit ko sa kanya. Paano namang hindi magiging close sa mga kapatid niya at tatay si Carlo? Gayon 3 beses isang linggo na roon ito sa kanila. May dalang kung ano-ano. Niyayayang lumabas ang mga kapatid niya at ang pinakamalaking sorpresa nito sa tatay niya ay nang regaluhan nito ng bagong wheelchair ang tatay niya. Napakabait na bata. Nakaalis na si Carlo ay hindi pa rin matapos-tapos ang papuri ni Mang Luis sa binata. Kung ako ang tatanungin, siya ang gusto kong maging manugang. Ang tingin ng mga kapatid ni Priya ay otomatikong natuong lahat sa kanya. Magkakaharap kasing kumakain noon sa espesyal na hapunang inihanda ng naning nila para sa 50th birthday ng tatay nila. Bakit kingin ang tingin niyo sa akin? Tanong ni Priya na pinaglipat-lipat ang tingin sa mga kapatid. Tapatin mo nga kami ha? Si Mang Luis ang sumagot sa pagitan ng pamamatpak ng hita ng manok. Naliligaw ba sa'yo si Carlo? Aba, kung naliligaw, bakit hindi mo patanggapin? Nakakatiyak akong mamahalin ka ng batang yan, pati na ang magiging anak mo. Nag-ulap ang mukha ni Priya. Ngayon na niyang aminin sa mga tatay niya at mga kapatid kung gaano niya kinasusuklaman ang lalaki at kung bakit. Pero nakita niya sa mga mata ng nanay niya ang pagtutol kaya't hindi na niya isinalin sa salita ang isinisigaw ng kanyang isip. Hindi po siya nanliligaw, tay. Sino namang lalaking sira ang ulo na manliligaw sa buntis? May pait sa tonong sabi niya. Tsaka, kung sakali man naliligaw siya sa akin, imposible nyo rin siyang maging manugang. Dahil kahit siya na lang ang lalaki sa mundo, hindi ko siya magugustuhan. Natigilan ang lahat nang agad natapusin ni Priya ang pagkain at tumayo na ito mula sa kinaupuan. Excuse me, sumama ang tiyan ko Pagdadahilan niya, mauna na ako sa inyo. Walang nagbabago sa pakiramdam niya para kay Carlo. Sa kabila ng mga nakikita niyang ginagawang kabutihan nito para sa pamilya niya, nananatiling solido ang galit niya rito. Ngunit hindi niya alam na determinado ang binata na tunawin ang puot na yun sa kanya ni Priya sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung siya lang ang masusunod, ayaw ng pakihirapan ni Priya ang binata. Pero sa kagustuhang mapagbigyan ang mga kapatid niya, napipilitan din siyang harapin ito. May gusto ko sabihin sa'yo. Ani ni Carlo, isang gabing dumalaw ito sa kanila na maraming dalang pagkain. Habang nilalantakan ng mga kapatid niya ang mga pagkaing dala ng binata, sinamantala nito ang pagkakataon para makausap siya. Sige, makikinig ako para hindi na masabihin ng mga kapatid ko na bastos ako. Hindi maitago sa tono ni Priya ang sarkasmo. Nakikipag-usap siya sa binata. May iba siyang pinagkakabalahan. Binubordahan niya ang mga baby dresses na si Edison ang bumili mula sa sweldo nito. Alam mo bang nagagalit pa sa akin ng mga kapatid ko? Pati na ang tatay ko kapag ayokong makiharap sa iyo. Nabola mo na sila. Napaniwala mo na silang isa kang mabuting tao. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin kung yan ang makakabawas ng galit mo sa akin. Sige, magsawa ka. Pero gusto kong pakinggan mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo at pag-isipan mo pagkatapos. Makikinig ka sabi ako para hindi naman masayang laway mo. Matigas ang anyong sabi ng dalaga. Total, ay sa akin mo isinisisi ang pagkakalayo sa iyo ni Randy at ang kawalan na magiging ama ng anak mo. Seryosong simula ni Carlo. Willing akong akuin ang responsibilidad na iniwan ni Randy sa inyong mag-ina. Napamaang na tinitigan ni Priya ang kausap. Binasa sa mga mata ang sinseridad sa sinabi nito at nagtagumpay naman siyang makita iyon sa ekspresyon ng mukha nito. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Nanliligaw ba ito? O naguhugas pa rin ng kasalanan? Pero teka, bakit ba niya papatulan ang iniaalok na ito ng isang lalaking kinamumuian niya?
Sinagot niya ng isang tawang pagak at nakakatuya ang proposal ni Carlo. Gumuhit ang pagkairita sa mukha ng lalaki. Huwag mong pagtawanan ang sinabi ko. Seryoso ako. Naninigas ang mga pangang sabi ni Carlo. Anong kala mo sa akin, Carlo? Sira ang ulo? Pagkatapos sa mga nangyari sa buhay ko dahil sa'yo, makukuha ko pang magpakasal sa'yo? Hindi maitago sa ekspresyon ng mukha ni Bria ang pag-iinsulto. Magpapakasal ako sa isang taong galing sa kulungan, pasyente sa mental o kahit sa isang taong may AIDS, pero hindi sa iyo. Nagyuko ng ulo ang hindi nakaimik na si Carlo at nakikita ni Bria ang sugat sa nililikha na damdamin nito nang matataring na salitang ipinupukol niya rito at nasisiyahan siyang makitang nasasaktan ito. Matagal bago ito muling nag-angat ng muka. Sobra ka lang sigurong nasaktan sa ginawang pagtalikod sa'yo ni Randy, kaya tumindi ng ganyan ang galit po sa akin, na para bang akong isang napakasamang tao, isang kriminal. Malungkot na sabi nito matapos makapag-ipon ulit ng lakas na magsalita. In case hindi mo pa alam, may asawa na si Randy. Nagpakasal siya sa babae na kilala niya nung magpunta siya sa States. Mahina lamang ang pagkakasabi ni Carlo noon, pero pakiramdam ni Bria ay dumagundong yon sa tabi ng tenga niya. May kirot na gumuhit sa puso niya. Kung totoong ang nagpakasal na sa ibang babae si Randy, iisa lang ang ibig sabihin noon. Ganoon siya kadaling napalitan ni Randy sa puso nito. May dumungaw na luha sa mga mata niya at hindi nakaligtas yon sa pansin ng kaharap na si Carlo. Bakit hindi mo pa siya kalimutan, Bria? Nakahanda naman akong pumalit sa lugar niya. Yon ay kung bibigyan mo lang ako ng chance na makapasok sa puso mo. Muling tumalim ang tingin ni Bria habang pinapahid ng mga daliri niya ang mga luhang sumungaw sa mga mata niya. No way, Carlo. Kahit ikaw na lang ang lalaki sa mundo, hindi ako magkakamaling pakasal sa iyo. Ngunit habang nagtatayo siya ng pader sa pagitan nila ni Carlo, ay lalo namang gumagawa ng dahilan ang tadhana para maabot siya ng pinata. Kabuanan na niya ng tamaan ng circumferential road na bubuksan at gagawin ang lugar na kinatitirikan ng bahay nila. Minalas namang mapasama sila sa mga pamilyang apektado ng nasabing infrastructure project. Paano na tayo ngayon, Luis? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena sa asawa. Manganganak pa naman ang anak mo. Saan tayo lilipat? Ito na nga bang kinatatakutan ko. Magta-30 taon na tayo dito sa tinitirhan natin. Ngayon pa tayo maaalis dahil sa bubuksang kalsadang yan. Nalulumong sabi na matandang lalaki. At wala naman tayo magagawa para tumutol, tay. Sabat ni Bria na galing sa kusina at naririnig pala ang pinag-uusapan ng mga magulang. Hindi naman atin ang lupang kinatitirikan nitong bahay natin. Laking tuwa na mag-anak na may dumating na solusyon sa problema nilang yun, ang paghahanap ng malilipatan. May bahay pong pinaupahan yung boss namin. Tuwang-tuwang pagbabalita ni Edison habang nagkakatipon ang mag-anak sa salas ng bahay nilang nakaschedule ng gibain. 47 apartment daw po yun at bakante yung dulo. Apartment? Ed, tiyak na mahal ang upa dyan. Salag agad ni Bria. Baka hindi natin makayang upa. Ito nga maganda, ate. Maliit lang ang upa para sa atin dahil malayo ang may-ari sa mismong kinaroroonan ng apartment at hindi gaanong natitignan at naaalagaan. Tayo na raw bale ang magiging caretaker. Kaya mas mababa ang babayaran nating upa. Kalahati lang daw na binabayaran ng iba. Talaga? Hindi makapaniwalang reaction ni Bria. Napakabait naman ng boss mo, Edison. Kailan ba namin siya makikilala ng mapasalamatan? Hindi kaagad nakasagot si Edison. Parang umatras ang dila nito. Makikilala mo ni siya, ate. Napakamot ang batok na sagot nito. Araw ng paglilipat na mag-anak, nandoon na naman si Carlo.
Ito pa ang naghanap ng malaking sasakyang maaaring pagkagahan ng mga gamit. Salamat ulit, iho. Sabi ni Mang Luis sa binata natapos ang maghapong paghahakot ng gamit. Wala pong anuman yun, Mang Luis. Nakangiting pakli ng binata na di iilang ulit na nahuli ni Bria na nakatitik sa kanya kahit ibang kausap. Iniiwasan niya magtama ang mga mata nila, ngunit para namang nananadya. Lagi nagkakasalubong ang mga tingin nila. Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa iyo, Bria. Balong ng isip ng binata habang nakasulyap sa kinaupuan ni Bria na nooy medyo hirap ng magkikilos dahil kagampan na ito. Kasalukuyang abala ang lahat sa pagpapapasok ng mga gamit sa loob ng apartment na biglang makadama ng pananakit ng tiyan at balakang si Bria. Si Carlo ang unang nakapansin at siya rin ang naalarma sa nakitang pangiwi ng dalaga at pagsapo nito sa balakang. Bria? Agad siyang lumapit dito. Bakit? Sumasakit na tiyan mo? Hindi ito sumagot. Sa halip ay kinagat ang labi. Parang may sakit na tinitiis. Ano? Masakit na ba? Nag-aalalang ulit ni Carlo sa nauna na niyang naitanong. Oo Sagot ito na may kasamang sunod-sunod na tango. Nang mga sandaling yon, nalimutan niya ang galit kay Carlo. Agad siyang kumapit sa braso nito nang muli siyang makadama ng hilab. Natawag na ang pansin ni Liza at Aling Nena na makita nilang pangkuina ni Carlo si Bria. Manganganak na po yata siya, sabi ng binata sa mga ito. Si Carlo ang higit na natataranta. Nagmamadali niyang binuhat papunta sa kotse si Bria, tsaka pinasibad kaagad ang kotse para dalhin ito sa ospital. Dali, Carlo! May kasamang daing na utos si Bria sa binatang may hawak sa manibela. Patindi na ng patindi ang sakit. Oo. Heto na nga. Binibilisan ko na nga. Tarantang sabi ng binata. Wala sa loob na napapakapit si Bria sa braso ng binata kapag humihilap ang kanyang tiyan. Sa mga pagkakataong ito, hindi na importante kung galit siya sa taong ito. Ang importante, ito na nasa tabi niya sa mga sandaling iyon. Sa isang pribado at kilalang ospital dinala ni Carlo ang manganganak. Malaki ang bata. Kinailangan itong iluwal through cesarean operation. Dok, siguraduhin niyo lang pong hindi mahihirapan si Bria at mailalabas ang maayos ang bata. Paulit-ulit tabili niya sa doktor na magpapaanak kay Bria bago ito pumasok sa delivery room. Excited, kabado, natataranta, magkahalong reaksyon ang makikita kay Carlo. Kung hindi mo nga ito kilala, iisipin mong ito ang asawa ng mga nganak. Nakihilera ito sa ibang asawa ng mga babaeng nasa delivery room. Paraot parito ito sa paglakad. Maya't maya ang silip sa salaming na sa may pinto ng delivery room. Maya-maya din ang hit-hit ng sigarilyo na para bang ang lahat ng tensyon ay doon ibinubunton. Samantalang ang mag-inang Aling Nena at Liza ay kalmante lamang na nakaupo sa isang mahabang silyang malapit sa pinto ng delivery room. At hindi maiwasan na mag-ina ang magkatinginan. Gusto nilang matawa sa ikinikilos ng binata. Ngunit sa isang sulok ng isip nila, iisa ang naglalaro. Alam nila kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Carlo sa kaligtasan ni Bria at ng anak nito. Mahal nito si Bria. It's a bouncing baby boy. Nakangiting pagbabalita ng doktor na lumabas mula sa delivery room. Yes! Parang batang naibulala si Carlo sabay suntok sa hangin. Dala yon ng labis sa katuwaan sa sinabi ng doktor. Congratulations, mister! Anang doktor na inilahad pa ang kamay para batiin siya. Panganay niyo siguro yun kaya ganyan kayo ka-excited. Napigilan si Carlo, napatingin bigla kina Aling Nena at Liza na lihim na natatawa. Si Carlo ang sumagot sa lahat ng gastusin ni Bria sa ospital. Halos bantayan nga nito ang mag-ina para matiyak na ligtas na sa anumang komplikasyon ang dalawa.
Animo siya ang ama ng bata. Lagi itong sumisilip sa nursery at tuwang-tuwang pinagmamasdan ang batang isinunod ni Priya sa apelido nila. Ikatlong araw na mag-ina sa ospital nang tanggapin niya si Carlo sa loob ng pribadong kwarto dahil na rin sa pakiusap ng nanay niya. Gusto kanyang makita man lang, ani ni Aling Nena. Hindi ko siya gustong makita, Nay. Matigas ang anyong sabi ni Priya. Anak naman, bakit pagkayang ka pa rin kay Carlo? Bakit hindi mo pa siya patawarin? Napakarami ng hirap ng tao sa ating mag-anak. Siya ang tarantang-taranta nung manganganak ka na. Alalang-alala siya sa iyo. Hindi totoong pag-aalala yun. Salag ni Priya. Mabait siya, anak. At naniniwala ako hindi siya talaga masamang tao. Yun lang ang inisip mo sa kanya dahil nga sa nagawa niya sa iyo. Pero kung iisipin mo, unti-unti na niyang nababayaran ng mga yun at nararamdaman ko, anak. Tumigil sandali si Aling Nena para bigyan ng diin ang susunod niyang sasabihin. Mahal ka ni Carlo, anak. Nararamdaman namin. Magsasayang lang siya ng panahon sa akin, Nay. Wala siyang makukuha sa akin kundi galit. Hanggang kailan mo siya parurusahan? Nananantiyan tanong ni Aling Nena sa anak. Ewan ko, Nay. Nakiusap sa akin yung tao. Gusto lang na makausap ka kahit sandali at masilip ang anak mo. Humugot muna ng buntong hininga si Priya bago sumagot. Pagbibigyan ko siya, pero sandali lang. Matagal nang nakaupo si Carlo sa silyang malapit sa kamang kinahihigaan na mag-ina ay nananatili lang itong walang kibo. Nakangiting pinagmasdan ang bata. Nang hindi makatiis, lumapit ito. Pwede ko ba siyang hawakan, Priya? Paghingi dito ng permiso. Ang hindi pagsagot ng ina ng bata ay pinagpalagay ni Carlo na para na ring pagpayag. Natutuwang hinawakan ni Carlo ang maliit na kamay ng baby. Nilaro-laro yun at ibinaba ang mukha niya para mailapit doon ang kamay ng bata. Hindi natagalan ni Priya ang tanawing yun. Dalawang damdamin ang nagsasalubong sa puso niya. Nangihinayang siya at hindi sila nagkatuluyan ni Randy. Dapat ay ito ang nasa lugar ngayon ni Carlo at nilalaro ang kanilang anak. Ang isa pang damdamin ipinagtataka niya kung bakit kailangan niya maramdaman ay ang tilang awang nadarama para kay Carlo. Bakit nga ba siya naaawa rito? Dahil ba ang totoo ay nakikita niya kung paanong nasisikap itong makalapit sa puso niya, ngunit patuloy siyang nagmamatigas. Nagdaramot na pagpapatawad, ipinagkakait ang sarili sa lalaking kahit pangalan at kinabukasan ay handang ialay sa kanilang mag-ina. Hindi na malayo ni Priya ang pagsungaw ng mga luhas sa mga mata niya na nahuli ng pansin ni Carlo nang mapaangat ang tingin nito sa kanya. Masama sa iyo ang umiyak, Priya. Anito sa malumanay at puno ng malasakit na tinig. Baka mabinat ka. Bago pa niya mapahiran ang sariling mga mata, naroon na ang mga kamay ni Carlo. Ipinahid nito ang hawak na panyo sa mga luhang bumasa sa mga mata ng bagong ina. Nagkatitigan sila. Medyo matagal, si Priya ang unang nagbawi ng tingin. Priya, uulitin ko ang sinabi ko sa iyo noong una. Mahinang sabi ni Carlo nang maupo sa gilid ng kama malapit sa paanan niya. Hahayaan mo na lang bang lumaki ng walang ama ang anak mo? Ano magagawa ko kung tinalikuran na siya ng sarili niyang ama? Mapait ang tonong sagot. Pwede naman siyang lumaki ng normal. Pwede siyang lumaki ng may amang nakikilala kung gugustuhin mo lang. Pakasal tayo. Kung magpapakasal man ako, ani Priya sa galit na boses. Hindi lang sa gusto kong bigyan ng tatay ang anak ko, kundi dahil mahal ko ang lalaki. Naumid ang dila ni Carlo, hindi agad na kaapuhap ng idurugtong sa sasabihin.
May gusto siyang sabihin na hindi niya maisalin sa kataga. Eddie, pag-aralan mo rin ako mahalin. Iisang lalaki lang ang minahal ko. Mariing deklara ng dalagang ina. Tumalikod na si Carlo papunta sa pinto, kaya't hindi na nakita ni Bria kung paano gumuhit sa mukha nito ang labis sa kalungkutan dahil sa huling sinabi niya. Hindi niya alam na nakasugat yun sa puso ng binata dahil mahal na siya nito. Hindi lumalayo si Carlo sa mag-anak kahit na nananatiling malamig sa kanya si Bria. Sa tuwing dadalaw ito, lagi may dalang supplies para sa bata. Diapers, gatas, vitamins, at mga bagong damit. Hindi naman yung tinanggihan ni Bria dahil alam niyang para yun sa bata. Baka naman ako pa ang magkaroon ng utang na loob sa iyo niyan dahil sa mga ibinibigay mo sa anak ko. Wala pa rin kabuhay-buhay si Bria kapag si Carlo ang kausap. Huwag ka mag-alala. Hindi ako ang klase ng taong naglilista ng atraso ng sino man. Madali akong lumimot. Pinasasalingan mo ba ako, Carlo? Of course not, Bria. Gusto ko lang malaman mo na ginagawa ko ito dahil gusto ko. Tinutulungan ko kayong mag-anak dahil nakakalugod yun sa puso ko. Wala akong hinihintay na kahit na anong kapalit. Malaki ang naitulong ng puhunang nautan daw ni Edison sa trabaho na ginamit sa pagbubukas sa malaking sari-sari store sa harap ng apartment. Guminhawa ng kaunti ang buhay na mag-anak. Hindi na nagtrabaho pa si Bria para maalagaan na mabuti ang anak niyang lumalaking gwapo at malapit kay Carlo. Tignan mo ang dalawa, ate. Tuwang-tuwang sabi ni Edison habang pinagmamasdan sina Carlo at ang anak ni Bria na si Andrew. Nasa salas ang dalawa, karga ni Carlo ang bata at nilalaro. Umismid si Bria, hindi inayunan ang sinabi ng kapatid. Ate, alam kong mahal ka ni Carlo. Matagal na siyang nanunuyo sa'yo. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon sa buhay mo? Seryosong sabi ni Edison. Nasasabi niyo lang yan dahil marami kayong hindi alam. Naisagot ni Bria. Hindi sapat ang 1 taon at kalahati para makalimutan niya si Carlo ang pinag-ugatan ng lahat ng masakit na pangyayari sa buhay niya. Nananatiling nakapinid ang pinto ng puso niya para sa binata. Hanggang sa sumuko ito at isang araw ay magpaalam. Nagpunta lang ako dito para magpaalam. Kay Andrew. Malungkot na sabi nito. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Itatanong sana ni Bria pero hindi niya nagawang isalin sa salita. May plano ako magpunta sa Amerika. Nagkasundo na kasi kami ni Ivy. Naisip kong walang mangyayari kung maghihintay ako mapatawad mo at matanggap. Bato nga siguro ang kalooban mo. Malungkot si Carlo habang nagsasalita. Halatang mabigat din sa loob ang mga sinasabi. Kung mapagdedesisyonan kong pakasal kay Ivy, baka magtagal kami sa States. Ang sabi niya sa akin ay malaki na ang pinagbago niya. Hindi na siya ang spoiled brat, ang selosa, ang mataray na babaeng pinagkasundo sa akin ng parents ko noon. Hanggang sa tumayo si Carlo at lumapit sa crib nang natutulog na si Andrew ay walang nasabi si Bria. May bigat sa loob na nadarama siya pero hindi niya maipaliwanag. Gusto ba niyang pigilan si Carlo? Malungkot na hinagkan ni Carlo ang batang natutulog na nooy 7 buwan na. Matagal rin niya itong pinagmasdan dahil halatang labag sa loob niya ang pag-iwan sa bata. Bago tuluyang lumabas sa pinto, may ibinilin pa si Carlo. May iniwan akong cheque kay Edison para kay Andrew. Para sa kinabukasan niya. Anito bago tumalikod. Nang iluwan ng pinto si Carlo, otomatikong napatakbo si Bria sa may tabing bintana para sundan ito ng tanaw. Nakita niya kung paanong niyakap nito ng mga kapatid niya na magpaalam ang binata sa mga ito. Isang bahagi ng puso at isip niya ang naguhumiyaw na sundan niya ang binata pero hindi siya makakilos. Para na lang siyang itinulos sa kinatatayuan.
Poot siya kay Carlo pero bakit ngayong mawawala na ito sa buhay niya, nila ng anak niya, para siyang namatayan. Gusto mo siyang habulin, hindi ba ate? Pukaw sa kanya ng tinig ni Edison nang sumungaw ito sa likuran niya. Hindi siya nakakibo. Napatawad mo na siya. Mahal mo rin siya. Kaya lang ayaw mong aminin. Pilit mong iginigiit sa sarili mong hanggang ngayon, galit ka pa rin sa kanya. Hindi mo alam kung bakit ako galit sa kanya, Edison. Malungkot, basag ang tinig na sabi niya. Alam ko ate. Anang binata nang umupo sa stool na kaharap ng kinaupuan niya. Matagal ko nang alam ate. At alam mo ba kung sino ang nagtapat sa akin ng lahat? Si Carlo mismo. At alam kong sincere siya sa paghingi niya ng tawad. Ikaw ang maraming hindi alam ate. Gaya ng siya ang nagpasok sa akin sa kumpanyang may sosyo sila. Sa kanila ang apartment na ito. At sa kanya galing ang puhunang ipinagtayo ni nanay na tindahang ito. Nagulat si Bria sa mga narinig. Akalain ba niyang sa mga panahong para na silang malulunod sa mag-anak ay si Carlo ang sumasagip sa kanila? Si Carlo na pinakitaan niya ng masama? Si Carlo na ilang ulit nag-alok sa kanya ng pangalan nito at magandang buhay para sa anak niya si Andrew? Kung talaga mahal mo siya ate, susul ni Edison. Kung ako sa'yo, hahabulin ko siya bago siya mapunta kay Ivy. Ikaw naman daw talaga ang mahal niya hindi si Ivy. At nagawa namin siyang patawarin ni na tatay. Bakit hindi mo rin magawa? Bilisan mo na ate! Alas na ang flight niya! Baka mahuli ka! Ani ni Chenche na bigla na lang sumulpot mula sa may likuran nila. Hindi siya papayag na mawala pa sa kanya si Carlo. Ngayon pantiyak na niya ang isang bagay na ang lalaking dati kinamuhian niya ay mahal na niya ngayon. Mahal na mahal. Carlo! Tawag niya sa binatang nasa departure area na. Bigla itong napalingon at umaliwalas sa mukha na makita siya. Lalong lumuwag ang pagkakangiti na makita nitong kasama niya at karga si Andrew na nakasanayan na siyang ama. Sinalubong sila nito. Agad kinuha si Andrew. Bakit kayo nandito? Tanong nito. Dahil hindi kami papayag na maiwan mo. Lalong hindi kami papayag na mapunta ka kay Ivy. Paano naman kami ni Andrew? Ani ni Bria. Hindi makapaniwala si Carlos sa narinig pero nagniningning ang mga mata niya sa kaligayahan. Tama ba ang narinig niya? Ang ibig mo sabihin, ayaw mong umalis ako? Hindi ka naman siguro bingi, ano? Iiyak nang iiyak yung si Andrew. Sinanay mo ba naman sa iyo? Pagkatapos, iiwan mo na lang ng ganon? Ani ni Bria. Si Andrew baka mo ang iiyak? O ikaw? Nanunokson tanong ni Carlo. Kaming mag-ina, syempre. Nag-aatubili pang sagot. Sapat na yon. Wala nang kailangan pang mamagitang salita at maraming paliwanagan. Iisa lang naman ang mahalaga at natiyak na yon, kapwa niya Carlo at Bria. Napatawad mo na ako? Ani nito. Hindi lang napatawad, Carlo. Minahal pa. Mahal na mahal. Kailangan ka namin ni Andrew. Nalimutan nilang nasa public place sila at wala na silang pakialam kung maraming manonood sa kanila. Basta at nagyakap sila at naglapat ang mga labi para selyuhan ang pag-ibig na ngayon ay nagbuklod na sa kanila. Maligaya nang namumuhay ang mag-anak. Nailipat na ni Carlos sa malaking bahay nila ang kanya mag-ina matapos silang makasal ni Bria. Isang engranding kasalan yung hindi naakalain nitong magaganap pa sa buhay niya. Nabalitaan mo na ba? Tanong ni Carlos sa asawa isang umaga nag-aalmusal sila sa salon. Buntis na si Bria sa pangalawang anak. Ang alin? Si Randy. Nagtangka magpakamatay. Ha? Bakit? Nabigla si Bria. Niloko siya ng asawa niya. Alam mo kung bakit?
Dahil baog si Randy. Hindi nito maibigay ang anak na pangarap ng asawa niya. Kaya natukso sa iba. Nagkatinginan ang mag-asawa. Bakit ang ganda-ganda ng pagkakangiti mo? Tanong ni Bria sa asawa. Dahil isang bagay ang natiyak ko. Si Andrew ay anak ko. Nagbunga ang namagitan sa atin sa rest house. Kaya pala malapit ang loob ko sa bata. Dahil sarili ko siyang dugo at laman. Nilapitan ng mag-asawa ang batang nooy naglalaro sa swing at kinarga ito ni Carlo. My son. Anito, tsaka niyakap ang anak pagkatapos ay kinabig ang asawa. Happy? Tanong niya kay Bria. Very, sweetheart. Maligayang maligaya. Nakangiting sambit nito. Ito po ang kwento ni na Carlo at Bria. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.